May nightlife pala sa sementeryo. Ito ang nadiskubre ko sa Sargento Mariano Public Cemetery. Gaya sa ibang lugar sa Pilipinas, kapag nagkasama-sama yung mga Pinoy, siguradong may katuwaan. Gaya nitong lugar na to, kahit napapaligiran kami ng mga nicho, nakahanap pa rin na mapaglilibangan ang mga residente dito. Sa tingin mo, hindi nagagalit yung patay, ang ingay sa gabi? Hindi na po. Bakit po? Masaya pa nga sila eh. Dahil? Pinagkakantahan sila ng mga taga dito. Kung ikaw tatanungin, gusto mo ba lumipat sa ibang tirahan? Dito nga buhay ko eh. Dito na lang ako. Dora, hindi ka ba natatakot sa patay? Kasi di ba nasa sementeryo ka nakatira? Oo. Hindi. Ba't hindi ka natatakot sa patay? Sa buhay lang. Bakit gusto mo tumira dito? Dahil masaya po. Araw-araw po naglalaro. Kahit sa kahit doon sa mga puntod na mga patay, naglalaro ka doon? Opo. Ano masasabi mo doon sa nagkakasiyahan tayo sa sementeryo? Okay naman po, masaya. Masaya naman dito kahit ganito lang yung itsura. Powerful. Bakit powerful? Dahil positive yung mga tao dito. Sa gitna ng kasiyahan, nagpapatrolya naman ang mga opisyal ng barangay. Iniikot ang sementeryo. Sinisipat ang mga nicho na tila ba may hinahanap. Anong talagang namin, yung mag-rondo sa gabi pag naka-duty ho kami. Gawa na kasi yung mga kabataan nga minsan, pag lumalabas po sila dun sa labas, inagano kami, baka mabagaan siya sila. Isa ko may impression na may mga masasamang loob na nagtatago sa sementeryo. Minsan, may gumagawa nanggagaling sa labas, bumubukas ang gate na ito. Apo. Dito tumatakbo, kaya mga tao rito kahit natadamay. Hindi nagtagal, dumating ang oras ng pagtulog. Yes. Para lang. Ay, tulog na sila. Sa treehouse, tulog na ang mga batang anak ni Mary Ann. Naglatag na ng higaan sina Nanay Auring at Teresa sa ibabaw ng mga nicho. Dito ako magpapalipas ng gabi ngayon sa puntod na to na alaga nila Nanay Auring. Yan. Bale, makakasama ko si Teresa. Siya yung roommate ko ngayon. Pero nakatulog na rin siya dito dati. Tama ba, Teresa? Kailangan ba magpaalam muna tayo dun sa nakahiga dito? Ha? Eh, nagpaalam ka na. Bago pa ako umakyat. Bago ka umakyat? Ano sinabi mo? Gusto mo na kung ano natutulog. Makikitulog. Ay, sino yun? Ayaw niyo ho ba? Last time ko matulog sa ibabaw ng puntod. Pero dahil ang dami nila dito, sa totoo lang, nawawala yung takot ko. Sinod ko yung rosary ko. Tapos sa bag ko, meron pa akong rosary mula sa Vatican. Ilang hakbang lang mula dito, doon naman matutulog sina Nanay Auring tsaka si Mary Ann. Okay lang kayo? Diyan kayo dito kami. Hindi ka takot sa patay, gano'n? Hindi pa, sa ipis lang. Sa ipis? Kailan ka huling natulog sa ibabaw ng puntod? Siguro po mga August pa. August? Ba't ano ba nangyari noong August? Yung bumagyo. Anong bumagyo? Mabait siya nakalibing dito? Ba't na-meet mo siya nung buhay pa siya? Hindi po, hindi naman po siya nang babate. Ah, hindi siya Yun lang po nababate. yung masungit dito. May masungit? Ito, nature rin to. Ako. Oo. Ay, kilala mo rin siya. Hindi po, nagpapakita po dyan babae. Huh? Ano? Babae po. Nakita niyo na po yun. Saan? Dito po sa ibabaw na. Tahimik na ang paligid, tumigil kami sa kwentuhan ni Teresa. Sige po. Good night po. Yes, tulog na.
Talagang nabasag ang katahimikan sa sementeryo. Si Aling Aurin kasi naghahanda na naman sa isang panibagong araw. Morning. Kaya naman yata, tinanghali pa yata ako ng gising. Magandang umaga po. Siguro naninibago pa ako, hindi ako makatulog agad. Tsaka, medyo mainit nung malalim na yung gabi. Parang hindi naman nakakatakot. Okay lang, okay lang. Nakakalimutan mo na nasa sementeryo. Pagsikat ng araw, nakapwesto na si Rowena at mga kasamahan niyang caretaker sa harapan ng sementeryo. Ito yung yung bagong alagaan ko. Ililibing siya ngayon. Kaso hindi pa, naglalas viewing pa eh. Dito na lang kayo na. Todo alalay si Rowena sa inililibing at sa mga namatayan. Babaon niyo lang. Ayan. O, alalay lang, alalay. Paganyan, paganyan. Yan, ipatong niyo muna dyan. Lalayan niyo, baka gumuho. Baba, dyan. Jer, baba niyo dyan, Jer. Baba dyan. Dito kasi nakasalalay ang buhay nilang mag-anak sa araw na ito.